pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the opportunity to hear your word tonight. May you bless, O God, each and every one. May your Holy Spirit, God, ay tunay na manguna sa buhay po namin. May your word penetrate, Panginoon, sa mga buhay namin. At nawa ang nais iparating ng inyo pong mga salita sa bawat kaluluwa sa gabing ito, Panginoon, ay mangyari nawa, Panginoon, for your glory. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa libro po ng Matthew chapter 24, na kung saan nakita natin, di ba, na tinanong ng mga disipulo ang Lord kung kailan ba yung katapusan na i-insight sa atin nung nakaraan, at nabanggit ang mga ilang mga kaganapan na mangyayari sa darating na katapusan. At tayo po ay magpapatuloy. Jesus is continuing telling them na kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal, ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon at kumuha pa ng kahit na ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo ng inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga, sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi ipinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. So, Jesus prophesied the coming days, prophesied the end times, mga kapatid. At kung titignan natin, ang sinasabi niya dito, yung patungkol sa propesiya ni Daniel, that there is 3.5 years of tribulation. And according sa atin pong napag-aralan sa libro po ng Revelation, ibinigay sa atin ni John ang bagay po na ito, na kung titignan natin, kung mangyayari ng kalapastanganan sa templo, di ba, ay nalalapit na, kasuklam-suklam na, because there is peace. Before that, there is peace, mga kapatid, na mangyayari. At hindi ito inilingid sa mga nakakakilala po sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, we are encouraging each and everyone to tell the good news to everybody in order for them to know, diba, yung katapusan na mangyayari sa sanlibutan. Dahil ang hindi tatanggap sa Panginoon, mga kapatid, there will be a tribulation in their lives that they will gonna be suffer sa mga kapanahunan po na darating. Hindi po inilingid ng ating Panginoong Jesucristo patunay na mangyayari ang mga bagay na ito. He quoted the prophecy of Daniel, mga kapatid, na unawain ng mga nagbabasa. Napakahalaga kasi, mga kapatid, yung pangunawa sa atin pong mga binabasa. Kasi kung hindi natin inuunawa yung ating binabasa, mga kapatid, parang nagbabasa ka lang ng wala. Diba? If you understand what you are reading, at ang nakapagbibigay po, mga kapatid, kasi some people will gonna say, hindi ko naman maunawaan ang Biblia, napakahirap unawain ang Biblia, napakahirap unawain ang Revelation, napakahirap unawain yung Daniel. Pero you know what, mga kapatid, I really encourage you to read the Bible and pray for it. Because you know what, the Holy Spirit that living in you and living in me, people who receive the Lord Jesus Christ, that nagdidwell kasi ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, will help us to understand kung ano po yung sinasabi ng aklat. Mga kapatid, kung ano ang sinasabi ng Biblia sa atin. At hindi lang yan, mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoong Jesucristo ng mga tao
na makakatulong upang sa ganoon maunawaan natin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga mga kapatid that we need to open our eyes. We need to open our heart. We need to open our understanding sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, we always encourage you to be with us in Bible study, to be with us in the sanctuary of the Lord every Saturday night. Kasi napakahalaga ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, upang sa ganito ay babala sa bawat isa po sa atin na maging vigilant. Mga kapatid, maging vigilant sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon ng ating pong buhay. Because Jesus also told that He will coming back on earth na parang magnanakaw. Hindi niya sasabihin kung kailan, 2024 ba, 2025 ba, o 2036, no. He will not do that, but He give us, mga kapatid, the sign on the end times. Kaya mga kapatid, maging mulat tayo sa mga bagay po na ito upang sa ganon, maging handa ang bawat isa sa atin sa pagdating ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kasi kung hindi tayo handa, mga kapatid, kung hindi handa ang atin pong mga buhay, daranas tayo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na pag nagkaroon na ng lapastanganan sa dagong banal, mga kapatid, that time, hindi na po pwedeng bumalik pa yung pumunta ng bukid para kumuha ng balabal niya. Hindi na po pwedeng yung nagtratrabaho, bumalik pa sa kanyang tahanan. At nakakahabag yung mga buntis sa mga kapanahunan iyon. Nakakahabag yung mga tao na nagpapasus sa mga kapanahunan na iyon, mga kapatid. Those who are in Judea, you need to run for your life. They're going to run for their lives, mga kapatid, because that's very, very hard na sila po ay huhuliin, papatayin, just to denounce the Lord Jesus Christ in their lives, mga kapatid. Kaya nga, napaka-importante. That's why we are learning this, mga kapatid. Kasi napaka-importante, those sinabi ng Panginoon na bagong mangyari ang mga bagay na ito, there is rapture. Before this tribulation, before the 3.5 years, mga kapatid, before tayo umenter sa tribulation, there is rapture of the church. That's why, mga kapatid, napakahalaga sa buhay mo at sa buhay ko na maging handa tayo to meet the Lord Jesus Christ in the air. Pero paano tayo mag-meet sa Lord? Diba? How can we meet the Lord in the air kung hindi handa yung atin pong mga buhay? Kung hindi ready? Ano ba yung mga nasa kamay natin na nag-hold sa atin, mga kapatid, para hindi ibigay ng buo yung buhay natin kay Kristo? What is in your hands? What is in your heart? What is in your mind that hold you back para hindi ibigay ang buhay natin kay Kristo? Kasi mga kapatid, if we are not really giving the life to this God, mga kapatid, hindi tayo sasama sa rapture eh. Alam niyo mga kapatid, if you imagine what will gonna happen, sabi nga ng Lord, di ba? Ang mga nasa Judea dapat tumakas na. Urgent! Di ba? Parang emergency, parang pagpunta sa mamad. Mga kapatid, pag nagwangwang, it should be 3 seconds. Nasa mamad ka na. Ang grabe. Di ba? Urgent mga kapatid, yung pag-response sa bagay po na ito sa mga kapanahunan na darating. Binigyan tayo ng babala ng ating Panginoong Jesucristo. Isiniwalat niya ang bagay na ito, mga kapatid, upang ikaw at ako ay maging handa at hindi na pumasok sa tribulasyon na ito. Mga kapatid, binigyan ka ng pagkakataon ng Lord. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord na lumapit sa Kanya, magbabago sa Kanya, maging handa sa Kanyang pagdating. Mga kapatid, kasi kapag mamamatay ka na, hindi ka man papasok, hindi man tayo papasok sa tribulation, mamamatay tayo, hindi natin ibinigay ang buhay natin kay Kristo, there will a phrase that coming from the Father that will gonna say to you, I never knew you. Diba? At yun ang pinakamasakit na akala mo, save ka. Akala natin, tama yung landasin natin. Akala natin kasi nag-church naman tayo. Akala natin, nag-church ka lang naman. If you wanted to be in the church, if you wanted to be in the Bible study, you are not giving your all to God. And then,
haharap ka sa Ama and He will gonna say to you, no, I never knew you. I cannot see the seal in you. Kaya mga kapatid, napakahalagang paalala sa bawat isa po sa atin, napakahalagang paalala ng ating Panginoong Jesucristo. He prophesied that He will gonna coming back. It should be like that, mga kapatid, that He will coming back again. Mga kapatid, at bago ang kanyang pagbalik, daranas ng kapighatian na hindi pa nangyayari. Yung Gaza, mga kapatid, wala yun. Birth pang na sinasabi, wala yun. Wala pa yung gano'n na kung titignan natin, it will break our hearts totally to see these soldiers, to see those babies put in the oven, to kill them, shot them on the head. Napakasakit kung titignan natin. Maiyak-iyak pa nga tayo because it's very, very painful to see those events na pagsalakay ng mga taga-Gaza doon sa loob ng teritoryo ng Israel, sa mga kibbutz, and they kill them. And they take them as hostages. At pinunta sila doon sa Noah. Praise God, di ba? Nakabalik siya. Pero can you imagine that, mga kapatid? Wala pa yun. Sa darating na hindi kailanman pa dumating, sabi ng Lord, na kapighatian. Kaya nga, wala na, hindi ka na pwedeng bumalik pa sa tahanan mo. Di ba? So what is holding us back, mga kapatid, not to follow this God? Jesus told us these things, mga kapatid, in order na tayo ay mabigyan ng paalala sa gabing ito, na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. We hear wars. Sabi nung napag-aralan, malalaman natin. Are we hearing wars right now? Yes. Are we hearing earthquakes all around the world? Yes. Check. That's why, mga kapatid, kung hindi tayo magiging vigilant sa mga nangyayari sa mundo, baka maiwan ka, kapatid. And I don't want to be in that situation. Kayo gusto nyo maiwan? Gusto ko, mga kapatid, ma-rapture ako. Because I cannot be able to enter in the tribulation. I cannot bear not to eat. Diba? Kung titignan ko, hindi lang ako makakain ng isang kainan. 2 kainan, 3 kainan, it's very hard. Init ang ulo. Diba? Lalo na kapag nandun na tayo, nakapasok tayo doon. Hindi ka makakabili pagkain mo. Pag hindi ka matatatakan. Diba? Kung hindi tayo magpapasakop sa sa gobyerno na ito, sa gobyerno na darating sa tribulation na ito, papatayin ka nila. They will gonna torture you. Kaya nga kawawa yung mga buntis. How can they run their lives? Yung mga nagpapasuso, how can they left their children just to run? Sa mga kapanahunan po na iyon. Kaya mga kapatid, remind ourselves every time na darating ang Panginoon. Remind ourselves na darating yung mga panahon na ito, mga kapatid. Maghihirap ang mundo, hindi ito pabuti. Ang mundo ay hindi pabuti. Yung mga anong tawag doon? Yung mga ano na yan? Hindi, yung mga nag-ano ng peace, yung mga nag-ano ng pabuti ang mundo para maging mabuti ang mundo, maging maayos ang kapaligiran. Anong tawag doon, Pastora? Yung nagpro-promote ba? Nagpro-promote yung kanilang agenda is to make the world goes around beautifully and peacefully. It will never gonna happen. If you are a believers of Christ, mga kapatid, it will never gonna happen. Kasi wawasakin ng Lord ang mundo. Sabi sa Tribulation, di ba? Wawasak ang daigdig. Yung earthquake sa Turkey, wala pa yun. Mga kapatid, wala pa yun. 1/3 eh. Di ba, Pastora? Wasak. Wala pa yun. Turkey lang yun eh. Pinag-uusapan sa Revelation, buong mundo. Ngunit alang-alang alam niyo, mga kapatid, how merciful our God is. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, pinaikli niya.
Pinaikli niya ang mga araw na iyon, mga kapatid. Dahil alang-alang those who are elect. Kasi sabi sa Revelation, multitude from nation, every nations, multitudes, masisave sa mga kapanahunan po na yun. Pero gusto niyo pa bang pumasok sa tribulation, mga kapatid? Hindi niyo kaya. Hindi niyo nga kayang i-perfect ang attendance sa pagpunta ng church eh. How can you enter into tribulation? You cannot be able to do that. Honestly speaking, mga kapatid, me, I cannot. Hindi nga natin ma-perfect mag-stay sa Bible study. Hindi nga natin ma-perfect, di ba, yung attendance sa isang buwan. Di ba, na pagdalo sa atin pong bahay-sambahan. How much more if we enter into tribulation? Kapatid, buhay mo nang nakaano dun. Kuko mo na ang nakatatanggalin dun. Just to denounce the Lord Jesus Christ. Kaya paalala sa atin yon, mga kapatid, that we live truly as a Christian. Ano ba yung Kristiyano na sinasabi natin? Tagasunod ni Kristo. Ano ba yung sinusundan natin na i-present sa atin ng Lord na pagsunod? Mga kapatid, ito ay yung will ng Ama. Ano ba yung will ng Ama? Mga kapatid, alam natin yun. Huwag nating sabihin hindi natin alam. Because we know. Because we are learning. We are a Bible student. Mga kapatid. So we know the will of the Father. Will ng Lord na magbago ang buhay natin. Will ng Lord na pumunta kayo dito. That's His will. Will po ng Lord na narito tayo. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, naroon siya, huwag kayong maniniwala, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Napakaganda yung bagay na ito na sinabi ni Kristo sa atin, mga kapatid. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, naroon siya, nasa silid, wala sa silid, mga huwad na propeta, because they wanted to deceive the people and also those who are elect. Mga kapatid, sa mga kapanahunan, even to this day, kung titignan natin ang teknolohiya, maraming nadideceive sa technology. Di po ba? Maraming umaagaw sa ating atensyon sa pamamagitan ng teknolohiya in order for us not to involve ourselves sa paggawa sa nais po ng Diyos. Diba? We can be able to watch K-drama an hour, but we cannot sit an hour in a Bible study. We can be able to talk to our friends na mga istuyot na pag-uusapan, but we cannot be able to sit hearing the Word of God sa atin pong mga buhay. Pero alam nyo, napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. Kasi sabi niya, tandaan ninyo. Tatandaan lagi natin ito, mga kapatid, na ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. How good is God, mga kapatid, sa atin pong mga buhay. Dahil tandaan natin, pinagpauna na ng Diyos. Kasi kung hindi niya sinabi ang mga bagay na ito, mga kapatid, we don't have this hope na darating siya. Mga kapatid, yung ating mga ginagawa, yung ating pagbibigay ng ating sarili para mag-serve sa Panginoon, those are useless. Mga kapatid, kung hindi pinagpauna ng Diyos ang mga bagay na ito, na maging vigilant. Vigilant tayo, mga kapatid, sa lahat ng oras ng ating pong buhay. How to be vigilant? Mga kapatid, take up the Word of God and see what happening surrounds you. And you will gonna see that God is near. That Jesus Christ is near. Mga kapatid, that's why, kapag alam natin na malapit ng ating Panginoong Jesucristo, we are preparing this life as a bride of Christ. Pupunuin natin yung ating mga ilawan, langis
na maging handa upang hindi masarahan sa araw ng kasalan. Mga kapatid, napaka-importante, di ba? Tandaan natin yung mga bagay na ito because this is very, very important for a Christian life. Mga kapatid, na ito yung titignan natin na darating ang Panginoon, mangyayari ang mga bagay na ito. Mga kapatid, sinabi sa propesiya ni Daniel, sinabi sa propesiya ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi ng propesiya ni John sa libro po ng Revelation. Tandaan natin, hindi nagkukulang ang Diyos. Lagi-lagi tayong binibigyan, mga kapatid, ng pagpapaunang salita. Reminder all the time. When God reminds you and me, we need to hear that. Mga kapatid, bakit ko sinasabi that we need to hear that? Mga kapatid, kasi gusto niya, ikaw at ako, ay maligtas. Ikaw at ako ay gumawa sa nais ng Diyos. Ikaw at ako, mga kapatid, ay mag-meet sa Kanya in the air. Sa tingin niya nais ng Diyos na ikaw at ako na pinili niya na sinasabi natin na pinili tayo ng Diyos ay dumaan sa napaka-bigat na tribulasyon sa buhay? No! It doesn't like that, but people choose to be in that situation. Mga kapatid, they choose to be. It's your choice kasi kapatid. It's our choice. Kung choice mo talaga na mag-serve sa Panginoon, right now, huwag nang pagpabukas pa. Kung gusto mo talagang ibigay yung buhay mo sa Panginoon, huwag mo sasabihin next week na lang. No, kapatid. If you really wanted to choose the Lord now and do His will. Whatever the circumstances, whatever the things that hinder you, let God do His job sa atin pong mga buhay. Kasi minsan, hindi natin inaya ng Lord na magtrabaho eh. Inuunahan natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Pero napakaganda mga kapatid na ipaalala natin. Natatandaan pala natin yung mga bagay na ito. Tatandaan natin na darating ang tribulasyon sa mundong ito. Tatandaan natin na mangyayari ang mga bagay na hindi pa kailanman nakita ng mundong ito at hindi na kailanman mangyayari pa. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Kung nasan ang bangkay, doon nagkakatipo ng mga buitre. Ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang sa New Zealand makikita. Pag darating po ang Panginoon, darating ang Panginoon with His judgment. Mga kapatid, ipapaalala lagi natin yan sa ating sarili because we are a Christian. So that this life will gonna use by God to preach also the gospel to those people na malapit po sa inyo. Ano po yung malapit sa inyo? Ano yung katabi mo? Sa bus. Sino yung katabi mo sa iyong bed? Sino yung nakakausap mo araw-araw? Sino yung namimit mo every weekend? Probably there's Christian too. Or probably they are not. And those are opportunity, mga kapatid, na ibahagi sa Kanya. Ibahagi sa kanila. Hindi lang si pastora ang may karapatan na mag-share. Kasi ibinigay sa atin ng Lord yung yung baon-baon natin na memory verse. You can share that. You can sit with your friends, you can sit with everybody who you meet and share this good news to them. Mga kapatid, ipagamit natin yung ating pong buhay. Pagkatapos ng kapighatian, sabi ng Lord, sa mga araw na iyon, magdidilim, tapos ng tribulation, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, at dumarating na may dakilang kapangyarihan.
at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susubuhin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Those who I'm telling you that there are multitude na elect after the tribulation. Darating, mga kapatid. Darating ang ating Panginoong Jesucristo. Those are promises. Yun ang hope na titignan natin. To live as a Christian. To live that God will come. That Jesus Christ will come. And sometimes we don't live that, mga kapatid. It seems na hindi tayo namumuhay na darating ang ating Kristo na magliligtas po sa atin, nakukuha sa atin sa mundong ito. It seems we are not living those things. But if we live those things in our heart, tayo ay mamuhay na may hope na darating ang ating Panginoong Jesucristo, na mangyayari ang mga bagay na ito. Mga kapatid, wala nang oras pa. Wala nang oras pa na bumabalik-balik ka sa kung saan-saan na mga binabalikan natin sa buhay. O nag-i-stay sa mga bagay na ini-stayhan natin sa mga kapanahunan na ito. Kasi kung alam natin na darating ang Kristo, sa susunod na pagkakataon, He will no longer come as a lamb, but as a lion. Mga kapatid, na magbibigay ng judgment. Kung lagi-lagi natin ipapaalala sa sarili natin ang mga bagay na ito, if we live this word, mga kapatid, ipamuhay natin ang mga salitang ito sa atin pong buhay, magiging vigilante tayo sa lahat. Vigilant tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng atin pong buhay. Hindi natin sasayangin ang mga panahon, diba, sa mga walang kwentang bagay. Kasi alam natin na darating si Kristo at malapit na yon. Malapit na yun, mga kapatid. And how glorious it is na ikaw at ako ay imimit natin si Kristo sa alapaap. Imimit natin siya. Kasi kung nasaan siya, naroon din tayo, sabi niya. Nawa hindi pa maging huli ang lahat sa buhay po natin. Hindi pa maging huli ang lahat sa iyo at sa akin. Natignan ang mga bagay na ito na mamuhay ng tapat sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil pag tumunog ng trumpeta, sabi ng kanta, baka hindi ka na makapasok. Kapag tumunog na ang trumpeta, hudyat na yon, mga kapatid. Darating na ang anak ng tao. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Unawain ninyo, sabi dito, mga kapatid, ang aral mula sa puno ng igos. Tignan natin, yung puno ng igos, kapag ang sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit ng tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. How important God's word is. Heaven and earth will pass away, but His word will still remain. That's why, mga kapatid, it's very important for you to know, for us to know the word of God. Kasi hindi yan lilipas. Hindi yan lilipas, kapatid. Ang mundo mawawasak. Ang mga tao mamamatay. Ang mga henerasyon ay malulupig. Dadaan ng tribulasyon. Pero ang salita ng Lord will still remain. Kaya nga, mga kapatid, sa tuwing naririnig natin ang salita ng Panginoon, yakapin natin ito. Yakapin natin, unawain natin, ipanalangin natin ang mga salitang ito. Because they will not pass away. No, never. Mga kapatid. Kaya napakahalaga na maunawaan natin
Ang aral mula sa puno ng higos, na makikita natin na malapit na. Diba? Kapag malapit na, nalagas na, oy, malapit ng tag-araw. Oy, malapit ng winter. Diba? Makikita natin ang mga bagay na ito. Hindi ito ililihim sa atin, mga kapatid ng Lord. Pero sometimes, diba, katulad ng sinabi sa atin dito na ang mga dapat nang tumakas, wag nang kumuha pa ng mga balabal, wag nang umalis na, di ba? Save your lives. Pero minsan, di ba, nagpapahatak tayo. Balikan ko pa yung mga bagay na po pwede ko pang balikan. Baka ma-save ko pa yung mga bagay. But one thing for you, mga kapatid in me, to be very careful of, mga kapatid, maraming mga huwad na propeta na sabi ng Panginoon. Maraming huwad na tagapagturo na darating. Sa mga kapanahunan, ang dami-dami. Sa mga kapanahunan po na ito, ang dami-dami, mga kapatid. Ang dami-dami po nila. Hindi po tayo magiging handa, makukuha po nila tayo. Sa kanilang mga salita, sa kanilang mga sinasabi. Kaya nga tandaan natin, ang mga salitang ito ng ating Panginoong Jesucristo. The prophecy of the Lord Jesus Christ of the coming days. Wala pa nung Saturday na ating pag-aaral hanggang sa ngayon. Hanggang sa susunod pa, mga kapatid. Hindi inilihim sa atin yun ng Diyos. That's why we are very blessed. We are very loved by this God. Kasi hindi niya yan sinabi. Pinagpauna na niya. Tandaan nyo, kapatid. Tandaan mo, tatandaan ko. Pinagpaunan niyang mga bagay na ito na mangyayari upang ikaw at ako ay maging handa. Sa lahat ng pagkakataon ng ating pong buhay, maging vigilant tayo. Sa lahat ng pagkakataon ng ating pong buhay, maging handa tayo. Handa na ba po ba kayo, mga kapatid? Sa araw na ito, handa po ba kayo? O hindi? If you are not yet ready, hear the word of God. Because the word of God will not pass away. It will always continuously remind ikaw at ako. Magre-remind lagi ang salita ng Lord. Kung sa panahong ito, nagre-remind ang Lord sa iyo at sa akin, we need to hear those words and live it. Not just hearing it, mga kapatid, but live with it. At makita yung bunga sa ating pong mga buhay. Makita yung result ng mga salitang ito na sinasabi sa iyo at sa akin. Kasi, pag darating na ang Lord, magbibigay ng judgment, mga kapatid, hindi mo na po pwedeng sabihin na pumunta naman po akong isang beses sa church. Or sasabihin natin, wait lang Lord, sorry na. Hindi na po mauulit. Sorry na Lord. You and me has opportunity, mga kapatid, to say sorry to God at this point of time. Pero pag dumating ng anak ng tao, at magbibigay na siya ng judgment sa iyo at sa akin, haharap na tayo sama. You can no longer say sorry, God. Hindi na tayo makakapagbigay at hindi na tayo magsisisi, makakapag-repent sa punto po na iyon ang ating pong mga buhay. If this is an opportunity for you and me to come to God and give your life as a holy and acceptable sacrifice to this God, mga kapatid, let us do that. You know yourself. I know myself. You know your weaknesses. I know my weaknesses. You know your sin. I know my sin. You and God. Ako at ang Lord. Nakakalam ng mga bagay po na ito. Alam ng Lord yung status ko spiritually. Same as you, mga kapatid. But by this word, remind us, mga kapatid, na darating po yung mga panahon na ito, na dapat tayong maging handa. Maging handa ka, kapatid. Maging handa tayo sa mga darating na panahon. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your word. May your word, Lord, lead us to repentance. May your word, O Lord, lead us to worship you.
May your word, O God, magbago sa mga buhay po namin, mga puso namin. May your word, Lord, ay tunay na magkaroon, Panginoon, ng bunga sa aming pong mga buhay. At nawa, Panginoon, patnubayan mo ang bawat isa po sa amin na nakinig ng inyong pong mga salita. O God, nanawa ito po ay isang paalala, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na kami ay magpapatuloy na maging tapat sa iyo hanggang sa katapusan, Panginoon. Ninanais ng bawat isa po sa amin, Panginoon, that we will gonna meet you in the air. Ninanais ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na hindi kami makapasok sa tribulation. Ninanais ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na sasama kami in the rapture, O God. Kaya nga, Ama, turuan mo po kami, O Diyos. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba. Turuan mo po kami, Panginoon, na i-surrender ang buhay po namin. Yung mga bagay, Panginoon, nag-hold back sa amin para hindi ibigay ang buhay na ito sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matalikuran ang mga bagay na ito at sundin po ang nais ninyo. Lord, ikaw po ang aming kalakasan. Ikaw po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kakayahan upang malabanan namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay, Panginoon, nag-hold back sa amin in order, Lord, na hindi po gawin ang nais po ninyo sa mga buhay po namin. Alam po ninyo, Ama, ang sitwasyon ng bawat isa po sa amin. Alam po ninyo ang status ng spiritual na buhay po namin. Kayo po yung nakakaalam mo, Diyos. Wala pong lihim sa inyo. Lantad kami sa inyo pong harapan at nalalaman mo ang mga desire ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sumunod sa nais po ninyo. May you bless my brethren tonight, O God, at pagpalain niyo ang kanilang pong mga buhay. Gamitin po ninyo ang kanilang mga buhay para sa kaluwalhatian ng inyong pong pangalan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.